That's what we are claiming as Filipinos. We want him to also experience the due process that everybody is accorded. Correct or not? Yeah. So it's very sad. Even though we are sad, we can only do so much just to show up here, to talk to people like you, explaining what our position is. Yeah, mental support, because that's what he needed. Everything is provided there for him, but the emotional side, the mental support, is what we are hoping that it can, you know, carry inside and pierce through these freaking walls out there. So tayo titigil sa ating nasimulang adhikain. Ang adhikaing pagbibigay pugay sa ating pinakamamahal na dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Ito po yun, ang entrance, at nandito naman tayo. We're going to pass by po sa Duterte Park. Ito po yung Duterte Park. Ayan po. Tapos, ayan. Ito po. Lakad po kayo dito. Pass by lang po kayo sa Duterte Park. Tapos, ayun. Lakad lang kayo, diretso lang kayo doon sa may Duterte, papuntang Duterte Street. Yes po mga kababayan. Ako po ay lubos na nagagalak na nabigyan po ng importansya at nabigyan po ng panahon ng mainstream medias, at saka na-disseminate po yung information pertaining ano pong nangyayari dito sa ICC, sa ICC sa The Hague, with respect po sa case ni PRRD before the International Criminal Court. Kaso nga lang po, I hope po na bigyan po din po natin ng pansin na although meron naman talaga yung pinanghahawakang pangalan ang lahat iba't ibang mainstream medias or media outlets or news outlets pertaining sa ano pong binabalita nila, sana man lang po bigyan natin or let's engage in a very ethical manner na magbalita po tayo na meron po tayong source, hindi po natin minimension lang yung mga anonymous or sources na hindi po pinapangalanan. Ay, ano ba yan? Stop pa pala. Ayun, green na. So, you cross this road po. Ayun. Cross the road. Tapos, to the left. Doon nyo na po makikita ang mga kababayan natin. Opo. Yes po, ang concern ko lang po sana na bigyan po natin ng pansin ng kung ano yung binabalita natin, na it is representative of what's really happening here sa ICC detention, sa ICC or sa The Hague mismo. Huwag po nating bigyan ng kulay o naratibo or kahit anumang whatsoever ang mga nangyayari dito, para po we are only engaging in solely what seemed to be a representative or a discussion about the case of President Duterte. Medyo di po maano yung kababayan natin. Ako po ang pang-anim dito sa ICC detention facility sa Duterte Street. Hello. Kamusta na? Kamusta na? Laban pa rin. Hello, sir. Hi, sir. Kamusta? Nice to meet you, sir. Hello, gang. Dito si Nicole Schwarzenegger. Hi, Nicole. Nice to meet you. Hi po. Nice to meet you po. Alvin po. Ay, sorry. My daddy is Sige, sir. Totok. excited ako makita si tatay. Last natin na update, no? Yan po. Meron po tayong information based on sa na-interview natin sa Attorney Kaufman. Sana po, let's just engage in a fair information dissemination without any narrative or without any angle or whatnot. Yes po mga kababayan. At saka sana po iwasan na natin din yung mga information na nakakasira pa sa ating bansa or bayan. Kasi dito ang isa lang naman ang layunin natin, mapalapas si Tatay Digong at saka magbigay po kayo sa kung ano yung magandang nagawa ni Tatay Digong, bakit siya sinusuportahan ng milyong-milyong Pilipino mula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Katulad ngayon, si Kuya at si Ate galing pa po siya sa New Zealand, at saka si Mariela galing pa siya sa Switzerland, guys.
Ano po kami ngayon, di ba? Anim po kami ngayon. Siguro mga maya-maya, mga hapon, mga alas 3 onwards, dadami pa po yung mga kababayan natin na pupunta dito. Ano po, meron pong visit mamaya sa, sa loob at hopefully you'll be able to ask questions po. After the visit para po mabigyang linaw ang mga whatever na gusto sabi ng Tatay Digong at saka confidential. May mailbox pa, mag-send ka kay later ka Tatay. Hatag ka din sa letter. Yes ma'am, mayroon pong mailbox tayo ma'am at saka ano nyo lang, ihulog nyo lang yan doon Nandiyan mas... kay Tatay. Pero sinabay nyo na talaga na pupunta talaga kayo. Oo. So, kasi kayo, parang yung weather medyo uulan o hindi ko alam eh. Oo, sobrang init ka. Yan yung Netherlands. Kaya nagkakasakit talagang tao dito kasi hapon sobrang init, 36 degrees. Ngayon, malamig na naman. Tapos uulan. Tapos, kaya yung mga tao dito, tingnan mo, ang tagal pinalabas si Tatay kasi alam mo, change yung utang siguro. Pero malapit na yan. Hopefully, sir. Hopefully, really. Let's pray for that, na malapit na siya, na hopefully, mamaya, mabigyan tayo ng, update. Makausap natin si congressman or sino yung family member na papasok. Si Kaufman. Wala si Kaufman, sir. Si Kaufman kasi, ang legal proceeding kasi dito sa The Hague, sir, talaga siya, mahirap pa, mapagal. Ang pinaka short nila na trial talaga is 2.5 years. Based on record lang ha. Si Tatay talaga yung pinakaunang nilitis before the ICC na 80 years old. Pero ang tatanong ko sana to kay Attorney Kaufman pag nabibigyan ako ng chance. Ang Department of Justice, ang secretary natin, nagsabi siya na hindi, let's see the case to the ICC na kasi we are not going to charge PRRD dito sa local kasi sa Pilipinas daw kasi wala naman daw, destroyed na yung mga evidences whatsoever, ganon. So let's just cooperate with the sort of indirectly sa ICC, tulungan yung mga witnesses, ganito ganyan. Pero sa isip ko, kung wala palang witness doon sa Pilipinas, hindi kayo makafile ng kaso, bakit? Diba? Yun yung isip ko ba? Ako as an ordinary Filipino, naisip ko na, so kung ganun pala, kung walang witness sa Pilipinas, paano magkaka-witness dito? Oh. Sabi yun nila na meron apat na ipapalikot sila. Yun nga, sir. Yun nga yung punto ko. Saan ba yun ang galing na witness na yun? Bakit hindi yun pinel sa Pilipinas? Oo. Bakit po hindi magkaroon ng witness pag The Hague? Pero sa Pilipinas, bakit? Hindi. Nandoon naman tayo sa Pilipinas na, di ba? Oo, yun yung punto ko ba. Tanong ko as an ordinary Filipino, bakit gano'n ang natin, di ba? Mahirap yung sitwasyon dito, ma'am, kasi alam nyo, yung meron pang mga issues, meron pang ganito ganyan. Tapos yung mga Pilipino, hindi naman permanent yung Filipinos na free sila lahat. Katulad sa amin, si Pinoy Erholan, si Nathan, free lang siya today kasi lahat naman dito nagtatrabaho, di ba? It's just that yung nature ng work ko is very flexible. Hindi katulad yung 9 to 5. At the same time, nag-aaral ako dito. So, kaya natatawa na lang ako sa question na, estudyante lang yan si dito, bakit meron akong time, ganito, ganyan. So, the association is that baka binayaran yan pagpunta, hindi nila maintindihan. Kaya nga kung pwede pa lang na ipakita, buksan nyo yung puso kung bakit ito ginagawa. Hindi nila maintindihan kasi para sa kanila, it's unimaginable dito sa Europe kasi alam ko naman na euros talaga yung ini-earn natin. So kung euros yung ini-earn, euros din yung ini-spend. Bakit yung, hindi ba nila naisip, what if konti lang yung spending ko? Kasi I am really sacrificing to do dito kasi yung pamasahe pa lang, it's unimaginable. Alam nyo yan kasi di ba sa Europe, alam nyo kung magkano yung cost of transportation dito cost of living. Mahirap, sir, kasi kung sasabihin mo sa kanya, sabihin naman, bakit ka maka-afford yan? Meron naman akong trabaho, hindi naman ako nanghingi sa inyo, bayaran nyo to, wala naman, di ba? But the sad part is just, you're just doing something na personal to na decision sa akin, ma'am, na I feel, if I'm supporting PRRD, I'm supporting the Philippines. Yan talaga yung puso ko ba? Oo. Indirectly,
Correct. Mainstream eh. Oo, yun sir, yung direct na pagsuporta ko sa kanya dito, just showing ha. Indirectly, I'm also supporting the Philippines ano ba yung matutulong ko as Filipino? Hindi naman ako judge, hindi naman ako politician. I am a Wala ka dapat following na ganyan ka dami. Oo, I am just an ordinary citizen. Filipino lang talaga ako na gusto kong magsuporta sa kanya through this. Hello! Yeah, this is Duterte. Andiyan siya sa loob. Oo. Sa banda roon. Malamig. Ayaw niya dito, sir, kasi malamig. Taga dito ka, sir? Ah. Pero Are you Dutch? Ah, okay. So you were just here because we want to show our love and support as a form of. You're neutral. Okay. Yeah. Yes. Not only in Manila, the whole Philippines. Yeah. QC. Ah, okay. Do you live here in the Hague? The parents. Ah, okay. No, I'm in myself, not with you. Don't worry. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. They cannot how do I say that? Apply this particular technical rules they have to the ordinary living of Filipinos because they are, of course, to kill somebody shouldn't be allowed. But these are nothing but allegations, But they are treating him as a convicted criminal. That's the problem there. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, but the thing, he came to power exactly when the Philippines needed it, because we're almost turning into a narco state. No, not only because of that, but because of the elites and the oligarchs controlling the Philippines or whatnot. He was voted by Filipinos and he received the mandate to eradicate the drug problem. So that's why he is very much favored and loved by the Filipinos because kasi nga he brought security and peace. Yeah. Exactly. Yeah. Yeah. His main goal is for Filipinos, families, friends, or whoever can basically walk outside the streets day or night, any time of the day, feeling secured and safe, safe to just wander around in the same way that what we are doing here in the Netherlands. You cannot do that in the Philippines anymore because it's either you will be, I don't know, a victim of whatnot, but we wanted that. The Filipino people wants that. You know what I mean? That was supposed to be the promise brought with under the propaganda of unity, team unity. But however, everything turned sour right now. And he ended up in prison. What he was saying to the Filipino people, if this is his destiny, whether he is inside or outside, he fully accepts it. But not because he accepts it, we are just going to disregard the due process and his innocence, presumption of innocence as a person, right? So yeah, we are here as our bit of being Filipinos to show to the world that, hey, hopefully our love and support for him will pierce through the walls of the ICC and that he feels that. You know what I mean? Yeah, yeah. Yeah, but can you imagine? He's 80 years old. He's not used to this cold weather. Yeah, it's very sad. Yesterday was too warm. Oh. Yeah. So what can we do? What can we do as Filipinos, ordinary Filipinos? We're not judges. We're not even allowed to go inside. How I wish we can. How I wish we can exchange our freedom for his freedom. Us going inside and him being free. And live the remaining sunset days of his life enjoying time with his family, but we cannot do that because of due process. That's what we are claiming as Filipinos. We want him to also experience the due process that everybody is accorded. Correct or not? Yeah. So it's very sad. Even though we are sad, we can only do so much
just to show up here, to talk to people like you, explaining what our position is. Yeah, mental support, because that's what he needed. Everything is provided there for him, but the emotional side, the mental support, is what we are hoping that it can, you know, carry inside and pierce through these freaking walls out there. Yeah, honestly. But you know, the Netherlands and Europeans in general, they have a position against the president, labeling him as already a killer. They don't know exactly. You will never understand how it feels like to live in the Philippines, not unless if you are in the Philippines, that you have seen what the daily encounters of individuals there, poverty, crimes, whatever, this and that, drug problem. It's not only a recreational thing. Corruption, yeah. Corruption, drug problems, environmental issues, everything. We cannot even talk about sustainability there because we only need to be secured first. Poor, poverty level, job opportunities are not there. That's why we are here, right, in this country, because opportunities are so scarce in the country. Walang binagoongan? Wala. Wala ngayon. Ano lang? Bicol Express, o nga eh. I like Bicol Express. Inihaw na, bangus! Oh my God. Tell me more. It's so beautiful. But hey, thank you so much for engaging with what seemed to be a meaningful conversation. It's really amazing. Thank you so much for understanding and for hopefully speaking to all of your peers what's the reality in the Philippines. Yeah. Because, you know, we tried to reach out to medias for our position to be, you know, relate to the Netherlands community. But it seems that you have bigger problems right now, such as not having a government, upcoming election on the 20. Yeah, many problems. But that doesn't mean that our problems is diminished. It is still a problem. We are still fighting for we are the sovereign state. We are fighting for our Filipino identity. Thank you so much, sir. Sige, sir. Mabuhay ka, sir. Sige. Ingat, kaibigan. Mabuhay ka. Makita tayo ulit. Sige, sige po. Ingat. Every time I need to explain, no, I feel always emotional to the point that parang nag-strong ako because that's how passionate I am dito. Tapos bayaran, ay naku. Oo nga, zip na lang yung buka ako para wala na yung issue. Hi. Inday, araw. Hani ko sa aming present daw sa Bantay ang mga Kinsa na ati Inday? si Hani. Hi, honey. Ibantayan na ako. Pwede pala kumusahod dito. Gisunod na ako na. Bitaw, lisod guys. Lisod. Bisag upat rata, we are for, pila kabuk na nagtanaw sa imo? Ha? 114 plus 740. So we are almost 800. Oh, di ba? Almost 1,000. So, hindi mo give up. Mintras na abay, habang meron pang nagsuporta kay Tatay Digo, kahit 4 na lang tayo, lumaban talaga tayo, ma'am. Ha? Oo. Kaya nga sabi ko, habang may araw pa bukas, pagsisikat pa yung araw bukas, patuloy pa din. Oo. Kasi every sunrise is an opportunity again to fight for whatever it is that we're fighting for. Kasi kung mag-give up na tayo, wala na. Yan ang gusto ang kalaban. O yan ang gusto sa kalaban na mag-give up na tayo. Hindi kami mag-give up. Sir, may payong tagi pa yung sir. Maing hapon, tanan, maing hapon. Dili na sir, kaya pa rin kayo ulan sir. Di mo maulan lang sir, dili mo sir. Oh. Salamat sir ha. Interview ng tagamay sir. Oh, Kamusta? okay naman. Can I give you a hug? Okay na. Kong, maing hapon, kamusta ka karon Kong? Okay, ako okay na. Kamusta yung visit? Gutom na sir. Dalion lang natin sir. Okay na. Sir, kamusta yung visit kay former President Duterte? Okay naman. Tuwas ang gi-inform na
amo ng mama ang mupuli sa ako dali, last visit na nako ugma. So far, okay man siya. Magpaluloy lang daw siya para di siya malatusan. Si Mama rin mo kung ang mo polisay. So, ang anak ni Inday, si Sharky. Okay. Kung unsay imong reaction daw kung ipakatanong natong kababayan sa your son Rigo being the vice mayor na of Davao. Magtarong sa trabaho. Kay matod sa gibilin sa akong amahan sa ko, you make your own history. Kung di sila magtarong, di siya magtarong sa iyang trabaho, di na sa butuhon sa mga taga Davao karong umabot ng eleksyon. So, ang ato nga, siyempre, isip amahan, nalipay ta, na naimusunod nato sa pagserbisyo sa mga Dabawenyo, tarungon lang eh. Kaya iyahan man ang kugmaon ng ato ang istoryahan. Kung nabay message si PRRD sa mga kababayan niya, Maura mang gihapon ko Isang yung message gihapon. na unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimta na daw siya, tiguang naman daw siya, hapit na po daw siya. Oh. So, moto. Laban Ang galing karon ni gihubo niya ang jacket, pakita niya sa yung mga apo nga kung saan siya kapayat ba. Really ko. Payat na. Sa reaction sa iyong mga apo kung Siyempre, naluoy, naluoy ra. Tingnan po siya kaning kinamagawan ng akong babae. Ang taon daghan. yes. Sige mong pagtingog iyan to yan. Okay. Di siya gakaon kung? O, gimingaw lagi ko ka ng Bisaya na pagkaon. Pinununa. Hindi makabutang og mga kuan bulad ini ko. O pwede lang magdalag-bulad sulod. Pero basig pagawason tanan ng mga bulad. Luto naman. Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? So, kung sila'y mo bakbak o tao, okay ra. Pero sila'y bakbakan, demanda diretso. Akay, baby. Or spoiled brat. Sorry, tawag ka na nila ng iman na. Sport lang. Okay ra mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Tanood. Para magkadi politiko, mong ka. Hindi mo gani kung drug smuggler si mong kauban. Tato to. Naba mo yung question, ma'am? Or mo wine question ako sa kung naba yung questions? Wala? Shout out Cagayan de Oro teachers ug Cagayan de Oro teachers o Teresa. Teresa. I love you ko. Kilatan kita rin taon namin. Kaya itong gitira sa ikuan, kinsa to? Okay lang ano eh. Okay. Kung message lang nimo sa mga kababayan nato kung Sa mga Pilipino, dagang salamat sa inyong kanunay suporta o pag-ampo sa akong amahan. Dagang kayong salamat. Di na mo na mabayran. thank you kung pahabol din na pangutana sa atong mga kababayan kung Kung kailan na risa mo, ito naman Davao, mga iboto. Ang boto, na pa ba na yung makuha boto dito? Wala na. Tingala ganun naman ng daog na iyang mga kauban. Kung sa ito'y pangutana, di dito mo. last pangutana niya kung is unsa daw ang final statement ni Tatay Dicoy katong last interview nimo kung na yatag kag statement about reaction ni PRRD sa pagbaligya siyang balay unsa daw final statement ato kung to clarify the situation? Sa karon ng istorya, pero sama sa akong gisulti itong niagi, wa man yan naklaro sulti kung kakinsan titulo, kay hanilit na titulo, balik yan hanilit way problema sa mga. Dahil nami balay ang mga anak, so kung muli among papaway balay, pwede mo puyo sa balay niya, ni-offer na lagi akong inahan nga dito mo puyo sa balay niya para ma-monitor po ang medication kung ugma lamdag kaluyan sa Ginoo makagawa sa diri. Amen. Okay, Amen. 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 Kung daghang salamat kung basig gutom na kung okay na. Buto na ako panood to. Salamat kung ha. Malanganin ko basig makaigit ko diya sulod. Sige kung salamat ha. Okay, salamat. Ma'am, gusto mong picture from New Zealand sila kung. Oh, sige, ikaw ko. Karon sila sa Basta na ba ako? Gani. New Zealand. Yun. Sige. Sige ko. Sige, dili isa-isa sa amo. live man ni langga. Okay. Ikaw sa. May kamera ani. Okay. Thank you. Ikaw ko. Picture ka, sir. Yes, guys. Iampo na to si Tatay Digong. Iampo na to si Tatay Digong, mga kababayan. Kay para inyuhang na. Kung iampo gyud sa Tatay Digong. Dama si Sigma try dito.
Gamma Pi Sigma Trihedron. Please, about sa book. Kasi about sa book. Sa Gamma Sigma Gamma physics. Gamma Pi Sigma Trihedron. Congratulations sa inyo. Ayun na yung pangutana kay. Thank you. Ayun na yung pangutana kay mga political na puntaan. Oo, nakapuntaron ng congressman. Hello. Musta mo tanan? Greetings sa mga Altonians. Ay, hello. Kung magkuha na kag, basta magkuha na kagkuan. Ano? Nana di ay. Magkuha ko dan sa kundagan sa ulan. Kung daghang salamat kung ha. Itakit sa Japon ta diri ugma kung narama mi diri kung unsa man gani. Basta ang importante kung na yampo ginawa pa Sabi mo. ganun ako, wala na mo kay ni ulan. Dili uy. Ulan mo na rin or shine. Maayo gyud ang Ginoo kung kay dapat 45% rain man. Nawag tag gyud ang ulan oh. Wala. Gamay na lang. Mura gihulat ra ko makagawas. Correct. Ultimo ang ulan, hadlok sa imo kay hadlok betong isa na sige makagpakayo og boto kong. Ha? Sige makagpakayo og boto sa ona. Oh, maduro nagdabaw para magpa-cute. Mao ba? Buto. Same statement naman ay mo na kung feel ako kay niliko naman oh. Unang gina siya. Yang una na Sige ko nga dagdag kay salamat kong. Thank you. God bless. Salamat. Salamat sir.